Sino sa inyo yung walang problema o yung walang pinagdadaanan? Sure ako walang magsasabing wala siyang problema. Dahil bata ka man, matanda, babae, lalaki, may asawa, wala, simpleng tao o nasa mataas na posisyon, sigurado ako na dumadanas po tayo ng iba't ibang problema o mga pinagdadaanan sa iba't ibang anggulo ng ating buhay. Kaya naman marami sa atin yung nanghihina, nawawalan na ng pag-asa sa buhay nang dahil sa mga pinagdadaanan ito. Kami po, hindi po kami mayaman, hindi rin naman po kami mahirap. Pero ganun pa man, talaga pong masaya kami, maligaya at kontento, positibo sa pagharap sa buhay kahit napakaraming problema. Hindi lang basta marami, kaliwat, kanan, patong-patong, hindi pa natatapos yung isa, ito na naman ang isa. Pero bakit masaya pa rin kami na nanatiling positibo? Yan po yung gusto kong i-share sa inyo sa platform na ito, na kung papaano naming hinaharap ay yung mga problemang ito na kahit napakahirap at napakabibigat is kaya pa rin po namin maging masaya, maging maligaya, kontento at positibo. Dahil sure ako marami po sa atin sa panahon ngayon ang nangangailangan ng ganitong klaseng mga content. Dahil iba't ibang content po talaga yung makikita natin. May nagsishare about cooking, may nagsishare kung paano i-repair yung ganon, may nagsishare kung paano gawin yung ganito. Ako po sa platform na ito, isi-share ko sa inyo kung paano po kami nakakapanatiling positibo kahit napakabibigat ng problema na dinadaanan namin sa aming buhay. Na alam kong kayo din po, siguradong makakarelate at gusto nyo yung ganitong content para nang sa ganon is mapagaan man lang ang pagharap sa buhay. Dati po, kumukuha po ako ng payo sa magulang, sa mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, aklat, mga konsultant. Yan po yung mga kinakausap ko kung paano ko masusolusyonan yung problema. Ang totoo lang, kapag ginagamit ko po yung mga payo na ibinigay po nila, hindi ko po nakukuha o nakikita yung resulta na gusto ko pong makita. Hanggang sa dumating na meron po sa akin nagpakilala na isang tao about Bible principle. Itong Bible principle ang siya talagang tunay na nakatulong kung paano maiiwasan, haharapin o magiging tama ang pananaw may kaugnayan sa problemang dinadanas natin sa araw-araw, kung paano pa rin mapapanatili natin maging masaya. Simula nang ginamit namin to ng buong pamilya namin, tunay naman na ito na po talaga ang pinagkukuhaan po namin ng source ng payo kung paano po susolusyonan o maiiwasan ang mga problema. Kaya alam ko po na makaka-relate ang marami po sa inyo kapag sinimulan ko na po ang content na ito. Dahil talaga naman pong sa panahon ngayon, napakaraming problema ang dinadanas ng bawat tao sa iba't ibang anggulo ng buhay nila. Ang napakaganda na sa Biblia lang po pala, mga prinsipyo sa Biblia ang makakatulong kung paano maiiwasan ang problema, paano mahaharap ang problema, paano masusolusyonan ang problema. Ang nagiging problema lang po natin is talagang hindi na po natin to nababasa at may nagsasabi rin na luma na masyado ang aklat ng Biblia para gamitin pa sa panahon ngayon. Isa po kami sa patunay na ang Biblia kahit luma na is talaga namang nagagamit pa rin sa panahon ngayon kung paano tayo matutulungang maharap ang mga problema. Ang Biblia po is guide nating mga tao, manual kung paano tayo gagana ng maayos. Nakakapag-troubleshoot din po tayo gamit po ang Biblia. Kaya naman po alam ko po sa mga susunod na upload ko, marami sa inyo ang makaka-relate at matutuwa sa mga i-upload ko dito. Kaya sana po abangan nyo po yan.